Magandang araw mga kausapang L. Ako po si Judge Jing Uyenko Nolasco, dating hukom, legal educator at kasama niyong maglalakbay sa batas na may puso. At syempre, hindi tayo makukumpleto, hindi pwedeng wala dito sa Usapang L ang nag-iisa at natatanging si Attorney Al Jumrani. Yay! Thank you, Judge. Yes, ako naman po si Atty. Al Jumrani, abogado, tagapagtanggol at katuwang sa pag-unawa ng mga legal na proseso na minsan ay masalimuot pero mahalaga. That's right. So mga ka-L, welcome to Usapang L where we talk about life, love, and the law. Yes, kaya po sa 3Ls o Usapang L. At Yes. next episode, pag-uusapan natin ang ejectment. Isang legal remedy na hindi lang tungkol sa paalisan, kundi sa pagbawi ng karapatang manirahan ng may dignidad. Nga. So, ano nga ba itong ejectment? No? So, ano natin to? No? Parang pwede nga natin i-caption to, Attorney Al, na yung ejectment in everyday life para lang mas maintindihan ng ating mga ka-L. So, marami pong mga Pilipino ang dumadaan actually sa ganitong sitwasyon. Marami po sa ating mga ka-L ang dumadaan sa ganitong sitwasyon na may taong tumira sa lupa o bahay mo na walang pahintulot o ayaw nang umalis kahit tapos na ang kontrata. Tama, Judge. Mm-hmm. And in fact, very recently, di ba, nasa news, yung may dinimolish na mga residente sa may Abad Santo sa Manila. Nagsimula ayun sa ejectment case, tapos nagkaroon na ng final decision at yun, pinasheriff sila. At para mapaalis, nagdala rin ng mga demolition team at saka pulis si sheriff. I think PC of Metropolitan Trial Court ng Manila ang nag-issue ng order. So actually, mahirap yun eh. Yung mga pagka umabot ka na sa demolition, yung mga gano'n, na mga parang communities na, Attorney Al, talagang kuminsan nagiging, yun, malungkot at kuminsan madugo. Yung gano'ng mga umabot sa demolition. Doon nga sa balita, may nasugatan pa nga at may nadala sa ospital. At hindi lang yun, may time pa may namamatay din doon. Kaya nga, parang sad, no? Tragic pag umabot sa ganung sitwasyon pa. Pero, linawin din muna natin, Attorney Al, dito ba sa Pilipinas, ano ba itong tinatawag nating ejectment? Okay, good question, Judge. Dalawa uri ng ejectment. Ang dalawang uri ng ejectment ay forcible entry at unlawful detainer. Forcible entry po ang tinatawag kung walang paalam na pagpasok. Hindi po yung iniisip yung pagpasok kundi pagpasok doon sa ari-arian. Ay, may salitang pa rin. Doon sa property. Okay? Yung walang paalam na pagpasok doon sa property, ang tawag po doon ay forcible entry. Samantala, ang unlawful detainer naman ay yung kung ayaw umalis kahit wala ng karapatan na tumira doon sa property na yon. Ayun. Okay. So, distinguish pa natin further. Kailan nga ba nagkakaroon ng forcible entry at kailan naman nagkakaroon ng unlawful detainer? So, unahin natin ang forcible entry. Dito po sa forcible entry, nangyayari yan kapag may isang tao na, yun nga po, namosisyon dun sa isang property. Dun po sa tinatawag or through sa pamamagitan ng tinatawag na fists. No? Yun po yung ako doon, fists. Ano yung fists? Kasama po dyan ng force, no? Tapos po, force or karahasan, intimidation, or yun nga, yung parang pananakot na intimidasyon. Stealth, yung medyo patago or merong ginagamit na ibang pamamaraan, ganyan, no? Tapos threat, yun din, parang intimidation and threat kasi halos magkapareho sa Filipino, pero ang threat is talagang may pagbabanta, yun. Tapos, ang stealth and strategy halos magkapareho din. Kasi kung stealth nga, medyo patago. Strategy naman, parang pinagplanuhan. So, yun po yung fist. So, ulitin natin, force, intimidation, stealth, threat, and strategy. So, yun po yung sa forcible entry. Now, ano pa yung masasabi natin, Attorney Al, tungkol dito sa forcible entry na to? Ano ang pinaka-summary niya? Ganun. At sa kung ano ang mga halimbawa nitong fist. So kung may puwersahang pagpasok, bakit kasi judge sa akin nabibigay itong pagpasok na ito eh? Anyway, so kung may puwersahang pagpasok po doon sa property
Halimbawa, may sisiraing mga gate or may mga sisiraing mga pinto. Yan po ay yung force. Pananakot. Halimbawa ng pananakot yung walang kalaban-laban yung mga tao, tatakutin. Sasaktan namin kayo, ganon, no? So yan. Tapos at dahil doon, tatakbo or iiwan yung tirahan, no? At maghahanap na safer place. Tapos andyan din yung palihim na pag-okupa. Yung bang, nung una nakikita mo yung ari-arian mo, yung property mo, puro damuhan, puro mga puno. Tapos ngayon, after a few months, bakit may nakatayo ng kubo doon? Alam mo yung palihim na nagtatayo na ng bahay doon. O kahit yung strategic na pag-angkin. Dito maraming pwedeng mga strategy or pamamaraan. So, yan po yung mga halimbawa ng fists at pasok yan sa forcible entry. Now, Judge, tanong ko lang, kailangan ba ang fists doon sa isang klase naman ng ejectment, yung unlawful detainer? Ay, hindi. Kasi dito naman sa unlawful detainer, yun nga yung parang pinaka isang distinction din niya with forcible entry. Yung sa unlawful detainer kasi, yung initial occupation nung property na yun ay may consent or pahintulot. So, kumbaga, sa umpisa, lawful yung possession ng tao dun sa property, tapos later on, naging unlawful na. Kaya unlawful detainer. Kumbaga, unlawfully detain yung property ng wala ng consent ng may-ari. So, ang bawa, anong example na mabibigay natin dyan? Yung may prior consent. So, kasama dyan yung mga nangungupahan, di ba? Like, for example, sa apartment, yan, merong tenant doon. So, yun, syempre, may consent. Meron kasing contract of lease yun eh. So, pinatira doon because of that contract of lease. O kaya naman, caretaker. Kaya siya nandun sa property kasi kinuha yung services niya para bantayan yung property. O kahit kamag-anak. Kumbaga, dahil naawa sa kamag-anak, tapos ito, merong bakanteng sabihin natin na unit sa condo, for example. O sabi, sige, dyan ka muna habang wala ka pang makuhang ibang titirhan. No? So yun, merong consent pa rin dun sa mga sitwasyon na yan. Pero, kailan siya naging unlawful detainer? Kasi nga, may consent yan, pero yung consent na yan hanggang dun, syempre, hindi naman yan pwedeng unli or indefinite, di ba? So, for example, sa lease contract, paano kung hindi yun na-renew? Ayaw na nung may-ari. So, yun, pagka ayaw pa rin umalis nung tenant, kahit na nag-expire na yung kontrata, then, yun na, magiging unlawful na yung possession niya. O kaya yung caretaker, ayan, ang unang usapan, sige tira ka dyan, alagaan mo, pero paano kung to si caretaker, nagloko, tapos pinapaalis na, o ayaw pa rin umalis. O kaya yung kamag-anak na ang usapan, 1 linggo lang titira doon, o tapos wala na, di ba, 1 taon na, hindi pa rin nakakahanap, nawili na. O so yun, pwede na magkaroon ng kaso ng unlawful detainer. Ayun. Ako, thank you very much, Judge, sa pag-explain ng unlawful detainer. At revelation yun na, pwede palang kasuhan ng unlawful detainer ang kamag-anak na ayaw nang umuwi sa kanila. Nawili na doon sa lugar nyo. Ibig sabihin doon sa bahay nyo na nakitira, sabi magbabakasyon lang, tapos hindi na umalis, ayaw na umuwi sa kanila, pwede pala unlawful detainer. Pero pero syempre, kailangan yun, sabi mo nga, Judge, di ba, yung kumbaga, para maging unlawful detainer, kailangan walang permiso. Pero tayo naman sa mga kamag-anak natin, di ba? We are very hospitable. Correct. To a certain extent. Oo. Certain extent. Kaya ngayon doon, may permission actually to stay, di ba, sa umpisa. Kaya kumbaga pag nag-overstay na, tapos pagka hindi na nga matiis, so nagpatira, yun nga, sa sinabi mo sa kamag-anak, o pagka sinabi na nung kailan ka ba po pwedeng lumipat na? Kasi papagamit ko na tong unit ko, i-Airbnb ko na yan, may mag-o-occupy na. Tapos itong si kamag-anak, ayaw pa rin umalis, ayun na, unlawful detainer na. Tapos kuminsan nga, di ba yung ganun, sila pa yung masama ang loob pagka alis, sabi, parang hindi naman to pinsan, parang hindi ka mag-anak, di ba, i-guilt pa.
So, yun naman ang hirap, no? Pagka ganun. Ayun. Yun. So, sa madaling salita, mga ka-L, forcible entry is about illegal entry. Unlawful detainer naman is about illegal staying. Na kaya siya naging illegal kasi nga, nawala na yung consent, nawala na yung pahintulot for that person to stay. So, ngayon, naman natin yung legal framework ng nito, ano, itong paano pagka ganun. Kasi naalala mo, ano nga ba yung pelikula sa Netflix, yung sino nga bang pangalan ng babae? Yun yung tungkol dun sa, parang, yun napagkamalan siya ng hostage ng bangko. Napanood mo ba? Yeah, oo, napanood ko si ano, oh my God, si Empire, si Taraji Henson. Ayun. Si Taraji Henson. Nakalimutan ko, oh my God, napakaganda ng pelikulang yun. Ganda-ganda nun, ang galing-galing niya doon. Di ba doon, nung binalaan siya ng landlady niya, pag hindi ka nagbayad, ano ka na ha, evicted ka na, tatanggalin ka na. Tapos, pag uwi niya ng hapon, di ba, lahat ng gamit niya nasa nilabas na, tapos umuulan. Ganon yung senaryo nun. Dito sa atin po, actually, mga ka-L, hindi po ganun kabilis, no, gawin. Hindi yung pagkasinabihan ka ng landlady mo ngayon or nag-post ng notice of eviction, ganyan. Tapos pag hindi ka nag-comply, next thing you know, yung gamit mo nasa street na. Hindi po ganun. So, ang titingnan po natin ngayon, ano ba yung batas na nag-govern yan? So, mahalagang banggitin na ito po ay under Rule 17 ng Rules of Court, no? Ang ejectment case, dandun po yan. At pati na rin po, banggitin na rin natin, kasi summary procedure dito, yung sabihin, mabilisan siya. So, in relation to that, under din po sa 2022 Rules on Expedited Procedures for First Level Court, specifically sa Rule 3, yung bagong rule on summary procedure, isa po dun sa mga civil cases falling under summary procedure, ay eto nga pong ejectment cases, yung unlawful detainer, at saka forcible entry. So, paano naman ang tamang hakbang? Ano nga ba ang dapat gagawin natin, Attorney Al, para sa mga kaalaman ng mga ating mga ka-L? Ano ba yung mga steps to be taken? Yes, thank you, Judge. So, unang hakbang dyan ay mag-barangay conciliation. Kung parehong nasa iisang barangay ang parties, kailangan mo nang dumaan yan sa pag-uusap, no? Kasi, syempre, this is a case na kasama dun sa barangay conciliation or sa mga cases na kailangan ang barangay conciliation. Condition precedent ito. At kung kayo ay covered ng reconciliation at hindi kayo dumaan sa katarungang pambarangay, ay hindi po tatanggapin yung kaso nyo sa korte. Oo. So kung walang pag-aayos doon, tsaka lang po pwedeng kumuha ng certificate to file action. At doon naman po, ang next question natin ngayon would be, saan siyang po file? No? So, ifa-file po yan sa tinatawag nating first level court. So, it can be a Metropolitan Trial Court pag dito sa Metro Manila, o kaya naman po, pwede rin siya yung Municipal Trial Court or Municipal Trial Court in cities, o kaya yung Municipal Circuit Trial Court. So, medyo parang tongue twister yan METC, MTC, MTCC, MCTC. Kaya mas maganda first level court. So, dun po siya dapat i-file. Ngayon, meron ba itong time frame, Attorney Al, dun sa pag-file ng case na ito, ng unlawful detainer or forcible entry? Yes, Judge. So, hindi po ito only filing. Ibig sabihin yung anytime gusto mo mag-file, magpa-file ka. Tandaan, summary procedure ito. So, ang premise madaliin or kailangan madaliin yung kaso. So, kaya ang prescriptive period na nakasaad sa batas ay 1 year. Pero dalawang klase kasi ang kaso dito, no? So, unlawful detainer and forcible entry. So, kailan natin i-compute or bibilangin yung 1 year? Kapag ka unlawful detainer ang kaso, ibig sabihin, legal sa simula pero naging illegal na yung possession, bibilangin yung 1 year period from the last demand. So, meron ka dapat munang demand. Sasabihin mo na dahil nag-expire na ang contract of lease mo, you are hereby I hereby demand that you vacate the premises. Or do sa vacate. May doubt meron ka talagang demand to vacate. So ganun din sa kamag-anak, no? Sabihin mo na
it was good until it lasted. Ay, may ganon. It was good until it lasted. Pero, teka lang, baka pwede na umalis ka na or umuwi ka na kasi kailangan ko nang gamitin yung unit, mga ganyan. So, kapag ka may demand ka, yun, doon mo bibilangan yung 1 year. Samantala, pag forcible entry naman, yung natandaan nyo sinabi naming fists, kumbaga, inagaw sa'yo yung property. So, ibibilangin mo yung 1 year mula doon sa pag-agaw ng property mula sa iyo. So, walang demand. Hindi kailangan ng demand dito kasi ika-count siya doon sa pwersahang pag-agaw ng property. Hindi mo naman siguro papadalhan ng demand letter yung ng agaw sa iyo, di ba? So, ika-count mo na, diretso ko na sa court. Ngayon, kapag lagpas na ng 1 year, ay may ibang remedy naman dyan. Ang tawag dyan ay action publicana. Yung action publicana naman, Attorney Al, ano ba nga ba yun? Parang to recover possession din, pero lagpas na ng 1 year. So, pero remember, itong action publicana, regular procedure, so medyo matagal. Di tulad ng ejectment, summary procedure, mabilis ang ang resolution ng kaso. Yes. Ngayon, yung iba kasi, para, di ba yung sa forcible entry, sabi mo nga, yung 1 year should be counted from the date na, kumbaga, yung unlawful deprivation of possession yan Baba, kung by force, kung kailan nagkaroon ng karahasan, etc., etc. Yung iba, to cure the 1 year period, nagpapadala ng demand letter. So, parang inaano nila na ma-count yung 1 year period from the date of demand. Pwede ba yun, Attorney Al? Pwede. Ang lusot niyan ganito. Ang sasabihin nila, so, pumasok sa property ko, tinolerate ko na lang. Yan. Pinadalhan ko ng sulat para bawiin na yung property. So, magiging parang unlawful detainer na siya. So, kaya 1 year from the time of the demand. Pero may mga cases din na sinabi ng Supreme Court na hindi sinasanction yung ganyang style na kasi malinaw naman na forcible entry dapat yung kaso. Hindi ka nakapag-file within the 1 year period from the time of deprivation of possession, tapos kino-convert mo into unlawful detainer, madidismissan ka dyan. So hindi siya pwedeng i-convert. Kumbaga, yung paggamit mo ng term na possession by tolerance para ma-convert yung forcible entry to an unlawful detainer case. Pagka ganun, talagang lumagpas ka ng 1 year period, wag na yun na i-file. Yung next na, yung plenary action nga, regular procedure action publicana. Correct. Yun yung malinaw ang mga ka-LH kasi ang dami ko nakita nung Attorney Al dun sa nung nasa first level. Kino-convert nila na parang, para lang ngayon 1 year period, mag-cover siya ng summary procedure. Yun ang nagiging argument. Basically, yung sinabi mo. Yun nga, may mga decisions ng Supreme Court na sinabi na yan, hindi pwedeng ganun. Correct. So, yun yung natin. Now, linawin din natin po, So, pag nag-file lang, assume natin, pasok kayo, 1 year period, ano yung mga kailangan yung linawin doon sa pag-file ng complaint. Siyempre, pinaka dito, kumuha kayo na abogado, di ba? Linawin din po sa abogado, yung facts. Sino nga ba ang parties, ano ang property, at saan ito nakalocate, di ba? Kailan nagsimula ang problema at ano nga ba ang relief na hinihingi. At lahat po yun, yung elements actually ng unlawful detainer at saka forcible entry, naka-specify dapat doon sa complaint. Kumbaga yan, tignan. Lalo na nga po yung 1 year period para makita ng court kung ejectment nga ba siya or baka dapat action publicana na siya. So ano pa doon, Attorney Al, ang kailangan na nandoon sa pagpa-file ng complaint or doon sa complaint? Yes. Siyempre, sa dulo ng complaint, nandyan yung prayer or relief. Hindi po yung Our Father, kundi relief. Ano yung hinihingi mo doon sa court. So, nakalagay dyan yung pagbawi ng possession. Kumbaga, recovery of possession. Andyan din yung damages. So, kasama sa damages yung halimbawa, unpaid rentals. Kung halimbawa, isang tenant na hindi nagbayad ng rent. Tapos yung mga danyos mo, halimbawa actual damages and even moral damages dahil sa stress ng kaso. And also attorney's fees kung applicable.
idagdag ko lang, meron kasing iba na mga unlawful detainer cases or kahit forcible entry cases na halimbawa during the trial nabawi yung property. Hindi po ibig sabihin na i-dismiss na yung kaso kasi nga nabawi na yung property. Kasi meron pang yung damages at saka attorney's fees. So pwede po magtuloy-tuloy pa rin ang kaso. Kasi meron ka pang kumbaga hindi pa naibibigay o hindi pa nakukuha dun sa korte. Pero meron din naman iba judge no na pagka nabawi na nila yung property, okay na sila. In fact, sasabihin nga lalo na pagka yung sa mga tenants, sasabihin nila na di bale na wag kang magbayad. Hayaan mo na, kalimutan mo na yung kumbaga unpaid rentals mo, lumayas ka lang. Para mabawi lang. Kasi pinaka-primary aim nga, mabawi yung property. Kaya pagka umalis na, usually, yun nga, kumbaga, yung complainant mismo or yung plaintiff mismo nagpapa-dismiss na rin yung property. Idagdag ko lang, aside from attorney's fees, actually, pwede rin yung legal interest. Lalo na pagka nagpatigas yung defendant, tapos kung saan sana umabot, di syempre, pwede nang mag-impose ng legal interest dyan. Right. And, dahil ito nabanggit na rin natin kanina, mabilis itong proseso supposedly no ng unlawful detainer at forcible entry ejectment case kasi summary procedure po ito. So mag-a-apply po yung nakasaad doon sa bago nating rule on summary procedure which is Rule 3 expedited procedures in first level courts in connection with Rule 70 ng Rules of Court. So, pagdating po sa hearing, hindi din po yan pwedeng paulit na laging paulit-ulit yung postponement. Actually, ang mga courts natin ngayon, kahit sa regular cases, mahigpit na no, doon sa mga postponements at yung mga pagpandelay ng mga kaso, di ba? Pero paano judge kung kaya napopostpone dahil nagde-declare ng walang pasok dahil sa masamang panahon? Ayun, syempre hindi counted yun dun sa supposed. Okay. Kasi lately, kasi dami-daming mga araw na walang pasok dahil masama ang panahon. Pati mga court hearings din, di ba, napopostpone din. Pero kung, ayun na nga kung ang declaration naman came from the court, hindi yun dapat i-awas, for example, dun sa ito naman kasi summary procedure, so wala naman itong trial Pero bawal sa regular case, di ba? Yung sa trial dates ng parties, hindi siya dapat nababawas. Yung pala yung sa ng summary procedure, kasi dito po, walang trial. Hindi kayo mag-uupo ng witnesses na mag-testify in open court. Position papers na lang po yan. At actually, ang position paper nga, discretionary na yan sa under summary procedure. So, mas mabilis talaga. So, paano judge? How about yung judicial affidavits required? Judicial affidavits, under the new rule nga, naka-attach siya dun sa complaint at saka sa answer. So, kahit na walang, kumbaga, diba, ang judicial affidavit is supposed to take the place of the direct examination or direct testimony of the witness. Pero, in-apply pa rin siya dito sa summary procedure cases, katulad na ejectment. So, kahit walang trial, ang kailangan naka-attach judicial affidavits doon sa complaint at saka sa hindi na sa position paper unlike doon sa old rules natin. Pero maganda kasi katulad ng sinabi mo, Attorney Al, doon sa sige basta umalis ka na lang kahit wag mo nang bayaran. Merong part na nagkakaroon ng chance ang parties na magharap talaga to discuss that. Aside from doon sa korte, sa preliminary conference, yun. Yung stage na yun. Ano nga yung stage na yun, Attorney Al? Yan po ay ang CAM o ang Court Annexed Mediation. Okay? Ewan ko sa inyo kung anong spelling na iisip nyo, pero CAM po ito. Court Annexed Mediation. Ang Court Annexed Mediation po ay parte ng rules on summary the expedited rules and also pati rin ng regular rules. So itong court annexed mediation po ay nire-require mostly sa mga civil cases. So kapag na-raffle na sa korte, pwedeng i-refer ang kaso sa mediation para subukang ayusin na hindi na umabot sa desisyon. At pag nagkaayos sila doon, syempre may compromise agreement, yun na magiging kumbaga magiging basehan ng desisyon ng korte. Tama. At actually after that, yung judicial dispute resolution din sa civil proseso doon,
Pag nakita ng korte na pwede pa, meron pang possibility na magkasundo ang parties kahit na kumbaga kinapusan ng oras sa CAM, Court Annex Mediation, kasi 30 days lang yan, unextendable, pwede rin ang judicial dispute resolution. So, ito po yung tinatawag nating mga mechanisms para po mapagharap ang mga partido at magkaroon sila ng discussion regarding possible amicable settlement and come up with a win-win solution. So ito po yung mga alternative modes of dispute resolution. Ang maganda kasi, Attorney Al, pagka may ganung paghaharap, naaayos yung parties, hindi lang dun sa legal matters, kundi pati yung personal, lalo na nga, yung pinag-usapan natin kanina, yung magkakamag-anak, di ba? So, pati yung mga, sabihin natin, strained relations, nagkasamaan ng loob, ganun, pag nagkaharap through the court annex mediation at saka sa judicial dispute resolution, nagkaroon ng kasunduan, pati yun ay maaayos, di ba? Okay. Now, ito kasi sa side ng plaintiff ito, Attorney Al, puntahan naman natin doon sa kabilang side. Kung sa naman, defendant, ano ba yung usually pwede nilang ma-raise na defenses kung meron man? Okay. So, para sa mga defendants o respondent, kadalasan ang available defense dyan o ang pwedeng ibigay na depensa ay kung may consent o pahintulot sila na tumira doon sa property o hindi sila unlawfully withholding possession. Kasi nga, yun naman yung sa unlawful detainer eh. Kaya nga, di ba, unlawful detainer, overstaying without the consent or permission. So, kung meron naman palang consent, at saka, dito madalas dito nagkakaroon ng, kumbaga, confusion, like, sino nagbigay ng consent? Kaya, tapos nga, kasi, kung halimbawa, iba ang nagbigay ng consent, tapos iba naman ang nagpapalayas, ay talagang magmamatigas talaga yung nakatira doon. Kasi halimbawa, sabihin na, ang nagpatira sa akin dito, si Julio, ganyan. Ito si Juana itong nagpunta. At sabi, ba't nandiyan ka pa? Umalis ka na dyan. So, ganon. So, pwedeng ganon ang depensa niya. Pinatira ako dito ni Julio, yung kapatid mo halimbawa. Ayan. Kaya kung meron ka issue sa pagtira ko dito, kausapin mo si Julio. Ayan. Yan yung madalas na depensa pag unlawful detainer. Basta't merong pahintulot ang pagtira kaya hindi sila. Sa forcible entry, ano yung possible? Well, sa forcible entry naman, ito siguro Judge, ito posible ikaw ang mag-clarify nito Pero kasi madalas ang mga sinasabi ng mga sinasampahan ng forcible entry, amin tong property na to. So, dahil pagmamayari namin to, kaya namin sinasakop or ino-occupa ang property na to dahil amin ito. Ayan. So kaya nagmamatigas sila kasi sabihin nila na amin ito property na, tapos magpapakita sila ng halimbawa proof na nabili nila yung property or proof na minana nila yung property or proof na may nauna pa sa kanila na nauna na rin doon sa property. Kumbaga parang mga predecessor in interest nila na nandun sa property. Na tumira dati doon sa property. Diba sa forcible entry, dapat yung entry doon sa property is through yung fists na tinatawag. So force, intimidation, threat, stealth, and strategy, di ba? So pagka napatunayan naman nila na ito, yung pamumosesyon namin dito ay hindi dahil sa karahasan or pamimilit or nagtago kami, etc. Pero dahil nga nabili namin to, mga ganon. So yun, pwede nilang depensa yun. Pero tandaan po natin yung kasi nga this is an ejectment case. So yung mga iba sasabihin, amin na to may ownership na to. Ang pinaka-primary nito, hindi po actually sa ownership, yung pinaka-main issue pagdating sa ejectment cases. Ang titignan po ng korte rito ay sino ba ang may karapatan doon sa pamumosesyon, doon sa property. Yung parang who has the better right of possession over the property. Hindi, kumbaga, ma-discuss man yung ownership issues, hindi po siya yung main focus. Kumbaga, it would be in relation dun sa pagresolba
kung sino nga ba ang dapat o mas may karapatan na mamosisyon doon sa property na yun. Correct. Tama ka dyan, Judge. Kasi nga, ang ownership, mas malawak siya na karapatan. Ang possession, isa lang sa mga karapatan sa ownership. So, pwedeng ikaw ang may-ari sa papel, pero may ibang mas may karapatan sa possession ng property. Halimbawa, meron kang tenant na may lease contract. Diba? Kasi sa pang mga halimbawa, madalas ito nangyayari pagka yung mga na-foreclose na mga property. May nakaposisyon na doon. Tapos ngayon, hindi na, halimbawa, sinanla niya yung property niya, hindi niya ngayon nabayaran, finorclose ng bangko, binenta ngayon sa public auction, iba nakabili. So ngayon, may nakabili, nag-expire ang redemption period, nag-consolidate siya ng ownership, nalipat sa kanya ang pangalan. Pero tandaan, sa'yo nga yung ownership, pero hindi mo pwede agad-agad pasukin yung property kasi siya pa yung nasa posisyon. So kailangan ka mag-file ng action for ejectment, unlawful detainer naman, para mabigyan ng pagkakataon na ma-determine ng korte kung meron pa ba siyang karapatang magstay pa doon sa property na yun o ikaw na ang may karapatan ngayon. Kasi hindi automatic na kung ikaw ang may-ari, ikaw ang may better right to the possession. Yan. Tama. At syempre, Kael, mahalaga pong i-emphasize natin na ano nga ba yung mga ebidensya, Attorney Al, na po pwede, no, na nagamitin either to prove or disprove. Kumbaga, kung sa plaintiff ka, ipuprove mo yung side mo at kung sa defendant ka naman para ma-prove mo na yung mga depensa mo. Ano mga example sa mga ebidensyang yun? Yes, ang mga ebidensyang yun ay siyempre yung lease contract mo, mga demand letters, barangay records, photos, at saka mga testimonies. At kasi nga wala nga trial ito, so the more documentary evidence you provide the court, the better for you. Oo. Saka yung testimony sa Attorney Al, ito nga yung hindi nga kagaya ng sinabi natin kanina, wala kasi ditong trial, no? So, yung testimony sa mga witnesses are in the form of judicial affidavit. Okay, so kaya tandaan po natin, ang dokumento ang bida sa ganitong kaso. Kaya hindi pwedeng puro kwento lang na parang kasi parang word of kumbaga salita mo lang, self-serving statements. Kailangan niya lagi meron kayong evidence to prove ito mga sinasabi nyo. Ngayon, kung may desisyon naman na pabor sa complainant, pagkatapos nga ng presentation of evidence, pwede na pong i-order ng korte yung ejectment, no? Either yun nga, lawful detainer or forcible entry, at pati pagbabayad ng danyos or damages, lalo na nga yung arrears sa unlawful detainer, yung mga unpaid rentals. Pero ganun na ba agad yun? Final and executory na ba agad yung desisyon ng first level court, Attorney Al? Or meron namang iba pang remedies ang defendant pagka nagkaroon ng desisyon ng first level court? Well, una-una, ang period po ng finality ng judgment ng first level court ay 15 days po. Ibig sabihin, within that period ng 15 days, pwede pa po mag-appeal. Kung wala na po appeal after the 15-day period, saka po magiging final and executory ang desisyon ng korte. Tama. At kung hindi pa rin po umalis ang respondent, so yun na, pag nag-final executory na kasi yan, so syempre, dapat magkaroon na ng writ of execution yan, no? So, lalo na kapag hindi umalis voluntarily yung respondent. At yun nga po yung pagkakaiba dun sa sinasabi naming sistema sa US. Kasi sa US nga parang pwede ka lang paalisin agad sarado na yung etc. Dito hindi. Actually, hanggat hindi nagiging final and executory yung judgment, hanggang umaakyat yan, hindi mapaalis yung defendant dun sa property, nagtatagal. Tapos kahit nga may final executory na judgment at may writ of execution na, kung minsan hindi pa rin kumbaga nagmamatigas pa rin yung defendant, no, doon po sa property until nga, parang yung sinabi mo kanina, Attorney Al, nagkakaroon pa ng umaabot sa point na pati writ of demolition kailangan
mag-issue, di ba? Yun ang sad naman doon. So, sino naman magpapatupad if ever, Attorney Al, ng writ of execution? Yan, tama. Tulad nung kayo na binanggit ko na ito nga nangyari sa Jose Abad Santos na demolition, ang pasimong ba tawag doon? Ang nangasiwa ng demolition ay ang sheriff. Ang nangasiwa pasimunod na demolition si sheriff. Ang nangasiwa ang nag-implement nung order ng court na i-demolish na yung property ay kasi si court sheriff. Yun po ang kanyang legal mandate kasi at saka official function niya. So sheriff po ang magpapatupad ng writ of execution. Pero sana naman, nakita natin nga recently nga ito nangyari sa demolition. Sana maabot ang punto na maayos ang pag-alis. Walang gulo, walang sigawan. Okay lang yung sigawan, pero wala lang sakitan. Yun nga, oo. Yung mga ganun. Lalo na nga yung parang, kasi ang sheriff pwede rin magpatawag ng pulis, magpa-assist ng sa pulis. Pagka ganun, ibig sabihin yan, mas malaki yung chance na magkasakitan lalo na pag pinanindigan na. So, sana maiwasan na lang po yung mga ganung klase ng senaryo. Now, mag-ano naman na tayo. Actually, medyo napasarap ang kwentuhan natin. I know. Natin to i-wrap up. So, ano lang mga ka-El, marami po, hindi natin po maikakaila na maraming ejectment cases involve family members din, lalo na nga yung mga malalayong magkakamag-anak kung minsan ito, o kaya lalo na yung mga sa provinces, yung mga lupa, yung mga occupation ng lupa, ganyan, o kaya yung mga bahay. Kasama dyan yung mga pinsan, bayaw, at kahit yung mga kaibigan. Kaya kahit legal ang proseso, mga ka-El, may bigat pa rin sa damdamin ng mga ganitong kaso. Tama. So ang patanang hindi naman po nawawala ang dangal ng bawat isa, whether plaintiff ka or defendant. At kung kayo naman mga ka-El ay nasa ganitong sitwasyon, huwag matakot magtanong. Whether you are for the plaintiff, kayo yung magpapaalis ng tao or kayo yung pinapaalis, legal remedies exist. At tandaan, mediation is always worth considering. Oo. Huwag na nga actually kahit before the court annex mediation, doon pa lang sa barangay, di ba? Yung conciliation mediation doon. Pag pinagharap na, yun, magiging bukas po doon sa pag-uusap para matapos ang maayos yung alitan. Huwag nang lumalim pa. So sa bawat hakbang po, piliin po natin ito ng may dignidad. Hindi lamang po para sa property, kundi para na rin po sa kapayapaan ng loob. Peace of mind and peace of heart po natin. Yan. Ako, sana marami kayo natutunan sa episode na ito, mga ka-El, mula sa batas hanggang sa puso. Yung sa puso dito, yung mga personal relations, yung lalo na pagka mag-anak kang involved, diba? Right. At yun po, kung gusto niyo mapakinggan pa ang mga kwento ng about life, love, and the law, hanapin niyo po ang Usapang El sa Facebook page kasi yung mga episodes po natin naka-upload po sa ating Facebook page at pati na rin po sa YouTube channel ni Attorney Al, yung House of Law. Dati sabi ko House of L. L din naman, House of Law. So, ina-upload ko yan ni Attorney Al. Tapos sa TikTok po, yung mga snippets, ganun. At sa Facebook Reels, nag-aano rin po kami dyan. At sa Instagram, maglalabas na rin po kami dyan. Yung mga maiiksi. Pero kung gusto nyo talagang, yun na nga, full-blown episode para mas maintindihan nyo yung mga pinag-usapan namin, yun po, sa Facebook page po ng Usapang L at sa House of Law, sa YouTube. Okay, so kaya abang susunod na episode ng Usapang L para sa batas, para sa bayan, at para sa dignidad. Gansa na lang po muna mga ka-L. Sa next episode natin, na I think nabanggit natin to Attorney Al na parang ka-partner ng ejectment, yung next episode natin. So abangan nyo po yan sa first level court din po yan. Ako po muli si former Judge Jing Uyenpo Nolasco. Till next time po dito sa Usapang L. At ako naman po ulit si Attorney Al Jumrani. Maraming salamat sa pagsama sa amin at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Usapang L. Okay po, see you. Thank you.